Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta, pagmamahal at pagtangkilik at pag-promote ng ating Ka Eric Celis videos sa ating Ka Eric Celis YouTube channel. Utang na loob ko po sa inyo ang paglawak at paglago ng ating channel, ang pagdami ng subscribers at ang pagsigla ng ating viewership. Pati na po sa pagsubaybay ninyo dito po sa Bigwas ng Agila. Mga kababayan, may lumalabas po na balita ngayon na pinayagan ng pamunuan ng GSIS at ang itinuturo di umano as per allegation of report forwarded to Ka Eric, itong si chairman or GSIS chairman ba o GSIS president Wick Veloso, na siyang pumayag na gamitin na parang secret barricade and quarters di umano ng mga NBI agents and operatives ang GSIS building na malapit lang sa Senate building. Ang Senate building kung saan po nandyan ang facilities at mga opisina ng mga senador ay nagre-rent out po ito sa GSIS compound. Diyan po sa Macapagal Boulevard yata ang tawag dyan, no? Diosdado Macapagal Boulevard ba yan? I think so. So, may access point mula sa GSIS papasok po sa Senate building. Yes. At pwede po na ang GSIS building ay magsilbi na tago na kanlungan, secret quarters or secret nest na pagpupugaran ng mga operatiba ng NBI o ng sino pang mga katropa nila, kung may PNP man doon na CIDG. Basta ang sinasabi ng report coming from one who is knowledgeable of the area, hindi pwedeng i-access yun kung hindi ka bibigyan ng paintulot ng GSIS chairman na si Wick Veloso. I'm not sure kung chairman siya o president, pero siya pong pinuno ng GSIS at ito po ay matunog din ang investigasyon sa kanya noon na pinatahimik lang ni Marcos na mayroon po itong 8 billion pesos na questionable investments. At ito po ay mga pera at pondo ng mamamayang Pilipino, ng mga retirees, ng mga empleyado at kawani ng gobyerno na nag-retire na at yung mga active pa na nagko-contribute sa GSIS. Kasi ang SSS ay private security, social security premium yan ng mga pribadong mga manggagawa sa pribadong sektor. Sa mga kawani ng empleyado, except Armed Forces of the Philippines, PNP and other uniformed services, GSIS po ang kumakaltas ng buwanan na kontribusyon sa mga aktibo na mga kawani at empleyado ng gobyerno. At ito ay ginagamit din sa pagbibigay ng pensyon ng mga manggagawa o kawani ng gobyerno na nagkaroon na ng antas ng retirement and pension level sa kanilang inabot na pagserbisyo, na tapos sila nagpensyon na sila. GSIS po, pag government employees. Ngayon, ano po ang importansya ng impormasyon na ipinaabot sa atin? That indeed, there was a special operation na inilunsad ng NBI at ni Trillanes. Kasi nga, patak ng butsi niya si Trillanes at itong sila Gary Alejano ng Magdalo Group, no? And because of that, lumalabas na mayroon talagang operations pala sila doon. At kung hindi ito may papaliwanag at maitatanggi ng pamunuan ng GSIS, lalo na ng kanilang chairman o president na si Wick Veloso, ibig sabihin po, totoo itong impormasyon na nanggaling mismo sa GSIS na mga tauhan. Pati ang pagkuha ng video ng mga NBI na nagbabarena sa GSIS side po yon. At yung mga nakahimpil na mga NBI, yung iba may mga vest pa at may mga jacket at may mga night vision something na gamit kasi gabi talagang target nilang lumusob, yun pala nasa GSIS lang nakatago according to the source of this information. So ngayon, kailangan ito ipakita sa taong bayan na matindi ang pagsisinungaling at cover-up ni Marcos sa mga nangyaring kapalpakan ng lusob atake Senado na ginawa nila, because this is no longer an attack against the individual rights
of Senator Bato de la Rosa. What Marcos and his minions are doing, like Director Matibag ng NBI, ang muchacho ng ICC, na pakialamerong hambog na si Trillanes, at ang grupo nila, kung pati ang GSIS na liderato sa pamumuno ni Vic Veloso ay totoong nakikipagsabwatan, then this is now a deliberate and systematic effort on the part of Marcos Jr. na labagin at lapastanganin ang kalayaan at integridad ng Senado. Lamang masunod at magamit niya ang bogus at pangingialam na dokumento ng arrest order di umano, pakunwari lang ito, para mapadukot si Senator Bato de la Rosa. That kind of level of expose right now ay nakakaantig po yan sa katinuan at puso ng mamamayan. Para malaman natin na habang nagsasalita si Marcos ng kanyang denial, ay hindi naman pala totoo na walang nangyaring kaganapan, sapagkat may lumalabas na videos coming from inside the building of GSIS na nag-ooperate, nagbabarena at nagmamaniobra ang mga allegedly, dahil hindi naman inaamin ni Marcos at ni Matibag, mga NBI operatives. Kasi kung hindi yon mga NBI operatives, alanganin namang mga MMDA yon, na taga MMDA na nagbabarena para magkaroon ng pagkukumpuni ng kalsada. That is highly unbelievable. Di po ba? Kaya nga tawang-tawa si Nicolas Torre ngayon bilang General Manager ng MMDA kung paano pumapalpak si Matibag at si Trillanes ngayon, dalawang attempt na hindi nila makuha-kuha si Senator Bato de la Rosa. Dahil mayoriya ng matitinong senador nanindigan na ipagtanggol hindi lamang ang karapatan at kalayaan ni Senator Bato de la Rosa na ginagarantiya ng ating saligang batas at ginagarantiya ng mga proseso ng batas, kundi dapat ipagtanggol din higit sa lahat ang integridad at kalayaan ng Senado. So kung hanggang sa antas pala ni GSIS Chairman Veloso, Vic Veloso, ang ganitong uri ng pakikipagsabwatan, ano na ang iba pang gagawin ni Marcos Jr. at ng kanyang mga ala sindikato na mga tauhan na ngayon ay lantara na at garapala na ginagamit nila si Trillanes, at parang mayroon pong blanket authority si Trillanes na magsagawa ng ganitong uri ng kalapastanganan na mga hakbang, at pati ang NBI ay nakakaladkad dito. At pinapayagan naman ni Ginoong Melvin Matibag. Second point, kung walang authority from the leadership of the GSIS to a level as high as Vic Veloso na siyang chairman or president ng GSIS, malinaw mga kababayan na hindi magagawa ng NBI yon. Kung NBI man sila o sino mang armadong grupo, malabo naman po na yon ay mga nanggaling MMDA o nanggaling po sa mga traffic enforcer lang dyan sa may Pasay na pinagbibitbit at pinauniforme ng NBI. Maliban na lang kung yun po ay mga mercenary for hire. Bit-bit nila Trillanes at nila Alejano, kasi sila ang dalawa ang putok ang butsi sa pagtatanggol na dapat i-pull out ang mga Marines, ang AFP deployment at PNP deployment sa Senate building and Senate premises. O bakit kayo atat na atat? Dahil kayo ba ang involved sa paglusob na pumalpak? Yun ang tanong ng taong bayan kay Trillanes. At hindi nila magagawa yan kung walang otoridad doon sa building and compound na pwede silang magsagawa ng ganoon kagarapal at kalapastangan ng mga hakbang. Ang lahat ng ito po ay binunyag ni Senator Amy Marcos, minus itong impormasyon na ito, kung saan lumalabas pala na from the very start, yung access of operational mga pamamaraan, pagtatago ng gamit, pagtatago ng mga tao, ay nandun pala sa GSIS building. Because of the person known to be very close kay Marcos ito na ginagamit niya upang ang kasindikatuhan dyan sa GSIS ay magpapatuloy at hindi umalagwa ang mga tao, ginamit ito si Vic Veloso. At kaya nga may mga questionable investments ito na parang pinaglaruan nila ang pera at pinaghirapang dugo at pawis na kontribusyon at pensyon ng ating mga kawani at empleyado ng gobyerno. So if this is not true, then we challenge President or Chairman ng GSIS na si Vic Veloso to come out in the open and pasinungalingan ito at i-correct. Kung ginamit illegally ng NBI
at ng kanilang mga kasamahan at pati ng mga tauhan ni Trillanes, kung nandun man sila, di umano ay mixed ito na operations, o bakit nangyari ito? Namuntika na magkapatayan. Nagkaroon nga ng panimulang barilan, nagkaputukan na hindi lang natuloy dahil umatras na ang mga NBI. But hindi sila umatras nung alas 4 ng hapon. The way Marcos would like to portray in his statement last night. Umalis sila dahil pinutukan sila ng mga Marines at ng Office of Sergeant at Arms na mga security personnel ng Senado. At nabulabog na sila. Iyan ang katotohanan. Kaya nagpapasalamat tayo na nabisto ito, may kumakalat na video dahil wala na pong lusot sa kanyang fake news at fake na mga impormasyon si Ginoong Marcos dahil nakita nga sa building ng GSIS, nandun nga ang mga elemento at mga tao at mga personnel identified known to be part ng deployment ng NBI. Maaga pa. Doon na sila sa building na yon. According to the source, kaya nakuhanan sila ng video. I think isa sa mga mataas ang katungkulan dyan sa GSIS na nanatili hanggang gabi o inabot na ng gabi, nakita niya ang pangyayaring ito, kaya na video ito. And lumabas ang pangalan na nagbigay ng authorization nito sa kalapastangan ng ginawa kung NBI man ito dahil tinatanggi nila pero mukhang sila talaga at mga tauhan nila Trillanes, walang iba kundi ang pinuno mismo ng GSIS na si Vic Veloso. Wow, kitang-kita, no? Terrible ang conspiracy. Malalim, malawak at malago ang kaisipan ng mga demonyo na pati ang mga sibilyan na sangay ng gobyerno idadamay nila at idadawit sa ganitong kalokohan. Kaya naman po, nagpapasalamat tayo sa social media sapagkat kung wala po ang Facebook, wala ang mga YouTube, wala ang mga Instagram na ito, hindi po kakalat ang mga Reels, mga TikTok na to, hindi kakalat ang ganitong mga impormasyon at mananatili na mangingibabaw ang kasamaan at kabaloktutan na pinamumunuan ni Marcos upang gamitin ang NBI at sila Trillanes para magsagawa ng organisadong paglusob upang tapakan at idiskaril ang integridad at kalayaan ng Senado bilang institusyon. Mabuti na lang po at kumalat na ito. And no less than the presidential sister, Senator Amy Marcos, ang nag-identify na galing kay Marcos Jr. ang utos kung bakit may deployment. So kung ganun pala, na kaya immobilize ni Trillanes ang NBI at ang kanyang grupo at poprotektahan pa siya ni Marcos at nagagamit niya pati ang mga civilian agencies like ang GSIS at parang nabaliwala na ang PNP at ang AFP. Ano pa ang silbi ng PNP at AFP kung itong ginagawa nila Matibag at Trillanes ay nag-aakto sila that they are above and beyond the law. Diba? At pati ang mga building ng GSIS ay nakokompromiso ang mga property na ito na dapat ay pinapangalagaan nito at hindi ito ginagamit sa illegal at bulastog na mga hakbang, lalo na kung ang layunin nito ay tapakan at sirain ang integridad at kalayaan ng isang institution of democracy like the Senate. Ayan. Thank you sa nagpadala ng informasyon. Na-appreciate po ni Ka Eric ang inyong pagtitiwala. Where we are now calling out on pinuno ng GSIS, either president siya or chairman na si Ginoong Vic Veloso. Magpaliwanag po kayo at itanggi ninyo kung may dapat aminin ninyo at ipaliwanag. Sapagkat ito po ay seryoso na bagay na ginawang access point at kanlungan ng mga illegal na pagtatangka na lusubin ng Senado sa pangalawang pagkakataon ang compound at building mismo ng GSIS sa pahintulot po ng kanilang pinuno. And of course, the bigger accountability will be on Marcos. Bakit parang mga asong ulol kapag gumalaw ito sila Trillanes at mga grupo nila Matibag sa NBI, tapos i-deny nila, magtatawanan pa at makikipagsigawan pa sa isang senador? Bakit ganito po ang uri ng mga tao na binigyan ng kapangyarihan, proteksyon, pundo at otoridad ni Marcos Jr.? Well, it reflects on him. Kung ganitong mga tao ang uri ng kanyang binibigyan ng otoridad, pundo at kapangyarihan sa gobyerno, na inaabuso ang opisina at sangay ng gobyerno the way we are seeing right now,
how Trillanes and Matibag are in conspiracy para salaulain at idiskaril at pabagsakin ang integridad at kalayaan ng Senado. Hindi lamang si Senator Bato de la Rosa ang tinatamaan ng kanilang kabaliwan na ito. Why is Marcos silent about this? Dahil gusto niya. Kasabwat siya. At mayroon siyang interest na konsentihin ito. Ang kabaliwang ginagawa ngayon ng tandem ni Matibag at ni Trillanes. At pati na ang GSIS ay nadadamay just because mayroong kapangyarihan, blanket authority si Matibag at si Trillanes na magsagawa nitong tinatawag na special operations against Senator Bato de la Rosa and against the majority of the senators na ngayon ay hinaharas sila dyan sa loob ng Senado. Hindi magagawa yan nila Trillanes at nila Matibag kung hindi sila protektado at pinapayungan ng otoridad ni Marcos Jr. para pati ang GSIS na pinuno sa katauhan ni Vic Veloso ay magbibigay po ng access of coordination and support. Kung totoo ito ang impormasyon natin. Again, magpaliwanag po kayo. Ginoong Vic Veloso, you owe it to the people bakit ang property at resources ng GSIS ay nagagamit di umano sa illegal at questionable na mga hakbang ng NBI as revealed last night by Senator Amy Marcos and confirmed by a lot of senators, including footages of video clips na kumakalat ngayon. I think the explanation must be demanded both from the side of Trillanes and Matibag and on the side of Veloso. Pero pinayungan na ni Marcos Sinabi niya wala kaming operation dyan, nagsinungaling na siya. So ganun na lang din ang magiging rason ni Matibag at ni Trillanes. At ganun din ang magiging rason ni Veloso. Wala akong alam dyan, hindi yan totoo. But the reality on the ground speaks of different things. Evil things. Masama ang kanilang ginagawa. At nakikita ito ng taong bayan. We are now under the age of information. Hindi mo na pwede pigilin na lalabas at lalabas, magbabiral at magbabiral ang mga pangyayari, lalo na pag nakuhanan ito ng video. At ito nga ang nangyari dyan sa GSIS compound at ngayon ay lumalabas. May pakikipagkonsente at suporta at nakipagkontsabahan ba itong si Ginoong Vic Veloso, ang pinuno ng GSIS, para gawing access to this kind of illegal operations amounting to perpetrated and calibrated attacks on the integrity of the Senate na ginawa at nangyari kagabi na naman dyan within the GSIS compound towards the building and facilities ng Senado. Kaya nagkaputukan. Ayun. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Naway makapagbigay po ito ng paglilinaw that the systematic breakdown of law and order in as far as the attack against the Senate, not just against Senator Bato de la Rosa, ang lahat ng ito po nagsisimula dahil pinayagan, pinotektahan, at kinonsinti at ipinatupad ni Marcos ang kabaliwan ng mga special operations na ito na naglalayong idiskaril at bulabugin ang Senado at mapapadukot at may papatapon si Senator Bato de la Rosa para lumpuin ang kanilang perceived enemies, ang Duterte political camp. To what price? Nasasalaula at nababastos na po ang Senado, natatapakan na po ang integridad at kalayaan nito at ng kanyang pagiging isang instrument of check and balance on the abuses of other branches of government, lalo na po ng executive. At hindi lamang yun, mas lalong napapabayaan at natatapakan ang priority na asikasuhin dapat ang ating mga mamamayan, hindi po ang laro ng maruming apoy sa politika ni Marcos at nila Romualdez. Kaya tayo nagkaletse-letse sa ating buhay. Maraming salamat muli. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. And may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!